Naku po, yari na mga kapatid, tukoy na ng Philippine National Police kung sino ang mga nagpapakalat ng fake news matapos na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Tapos meron pa yung mga nagpapakalat ng mga warning, mga babala na magkakagulo sa Metro Manila. Na sa tingin nyo ba nakakatulong sa bansang Pilipinas? O wala na kayong pakialam na magkagulo Pilipinas basta may uwi lang yung Tatay Diggs nyo, mga tol, no? Eto, panoorin natin mula rito sa UNTV News, mga tol. Mga nagpapakalat ng fake news kaugnay ng pagkakaaresto kay FPRRD. Tukoy na ng PNP. So alam na ng PNP kung sino-sino yung mga vlogger na yon, mga tol. Panoorin natin to mula rito sa UNTV News. Laya sa oras na matunton itong mga sinasabing nagpakalat ng fake news matapos na maaresto si dating Pangulong Duterte. Ano na yung gagawin sa kanila ng PNP? Nasisira tuloy yung pangalang tawag na vlogger, no? Mga pangalang vlogger. Nasisira dahil sa mga ganito eh. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sa ngayon ay dokumento pa lamang ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang mga ipinakalat na mga fake news sa social media. Saka alam nyo kung sino naaapektuhan dahil sa ginagawa ninyo. Ha? Yung mismong DDS, mismong Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte apektado. Kasi yung mga nagpapakalat ng fake news, panoorin nyo, tignan ninyo sa mga social media, mga tol. Kung ano yung mga kumakalat na fake news, puro anti-Marcos. 'Di ba? Tapos pro-Duterte. So sino napapasama? Sino yung nasasabihang gumagawa ng fake news? 'Di ba DDS din? O hindi ko sinabing DDS ang gumagawa nun. Pero kapag ginagawa yon, mga kapatid, sino napapasama? 'Di ba kayo din mismo? Lalong-lalo na kung yun mismo yung pinapaniwalaan nyo. Katulad kanina may nag-comment. Nag-resign na daw si General Torre. 'Di ba sinearch ko? Pwede naman mag-search eh. Nag-resign daw si General Torre, wala namang ganung balita, mga tol. 'Di ba? Wala namang ganung balita. O paano 'yun? Nag-resign na daw si General Torre, sising-sisi na daw dahil sa pag-aresto niya kay Duterte. O ano nangyari? Na fake news siya. Ito ay may kaugnayan nga sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa International Criminal Court o ICC para dinggin ang kasong crimes against humanity na isinampalaban sa kanya. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concerned PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, tukoy na aniya nila ang mga nagpapakalat ng fake news at disinformation. Iimbestigahan aniya ito ng mga tauhan ng ACG at pag-aaralan kung anong kaso ang maaaring isampa sa mga ito. Panawagan ng PNP sa publiko, wag na sanang sakyan ang usapin, lalo na sa pansariling interes dahil sa halip na kumalma ang publiko, ay lalo itong nagpapalala ng sitwasyon. Muling iginiit ni Brigadier General Fajardo na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa dating Pangulo ay bahagi ng kanilang mandato at bilang pagtalima sa kahilingan ng Interpol. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Naku, yari na. Tago-tago na sila, mga tol. Ito pa. Ito yung sinasakyan din nila, mga kapatid. At ipinapakalat nila na may ibang konteksto. Ito naman, mga tol, ang sabi rito mula pa rin sa UNTV, mga kapatid, kampo ni dating ni ex-president Duterte, iginiit sa ICC na kidnapping ang naging pag-aresto kay FPRRD. Kasi nga 'di ba sinasabi nila walang due process, may mga nilabag na protocol, pero sinagot na kasi yan ni General Torre. Kwento niya nga, dinitalye niya nga kung ano yung nangyari. Muntikan pa nga daw siyang ma-fake news. Kasi nung nasa eroplano na daw siya, nasa eroplano na sila, may ipinapakita sa kanya may TRO na daw. May TRO na, ibig sabihin, illegal na itong ginagawa mo pag-aresto kasi may TRO na. May TRO na. Pero nung nalaman niya, pinapakita ang TRO sa kanya, fake news, hindi totoo. So, siya pa nga muntika na mga fake news, sabing gano'n. So ngayon, ang pinapakalat dito, ang sinasabi o ang ginigiit nila sa ICC, kidnapping daw ang pag-aresto kay FPRRD. So sabi rito sa report, nanawagan ng dalawang mambabata sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag politikahin ang kaso sa International Criminal Court, ICC. Ito ay matapos sigiit ng abogado ni Duterte, Attorney Salvador Medialdia, na extrajudicial rendition o kidnapping ang naging pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11, 2025. Ano sa tingin niyo dyan, mga tol? No? Panoorin na lamang natin tong balitang to.
Nanawagan ng dalawang mambabatas sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag politikahin ang kaso sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos igiit ng abogado ni Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Medialdia na extrajudicial rendition o kidnapping ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Biruin mo, no, si Trillanes ang nagsampa ng kaso. Ang nagsampa ng kaso sa kay Duterte sa ICC noon pang ano bang taon siya nagsampa ng kaso. Comment nga kayo sa ibaba mga tol kung anong taon nagsampa ng kaso si Trillanes dyan sa ICC. Pero tingnan mo kung kanino sila nakafocus, kanino sila galit na galit, no? Ay, halos di nga napapansin si Trillanes eh, no? Ay, si Trillanes sitting pretty mga tol eh, no? Pero siya yung nagsampa ng kaso dyan sa ICC. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Isidre, dapat patunayan na inosente si Duterte sa korte imbes na gawing politikal ang proseso. Nakatakda ang confirmation ng charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa September 23, 2025. Tagal pa. September 23, 2025. So ang tagal niyang mamamalagi dyan mga tol. No, ano pa lang ngayon? March 18. O March, April, May, June, July, August. Ang tagal pa mga tol. No, 5 buwan pa. No? Ang tagal. O 6 na buwan bago yung susunod na paglilitis, no? So napakarami pa pwedeng mangyari sa mga panahon na 'yan. The degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Alam nyo mga kapatid, marami nagpapakalat din ng malisyosong mga balita tungkol dito sa hearing na to. Na mga sinasabi, lagot na, yari na. Parang pinapalabas na pinapaboran ng ICC si dating Pangulong Duterte at sinabing, may mga kumakalat pa nga nasa Davao na, nakauwi na daw, pinauwi na, pinalaya na mga tol. Napakarami. Kaya nasa sa inyo na lang mga tol kung madali kayong maniniwala. Diba? Kung madali kayong maniniwala doon sa mga nagsasabing ganon. Ganito na lang kasi gawin nyo mga tol. Ang panoorin ninyo, yung mismong mga yung mga mismong balita na o kaya kung manonood kayo ganitong reaction video, yung information na kinukuha natin galing din mismo sa mga nagbabalita. Tulad halimbawa nito, UNTV, minsan PTV News, minsan GMA, minsan News 5 mga tol. Ito yung mga lihitimong nagbabalita mga tol at sinasabi nila kung ano yung fake news sa hindi. So dapat hawak-hawak nyo na rin naman ng cellphone ninyo o kaya nasa harap na rin naman kayo ng PC ninyo. Nasa Google na kayo, nasa internet kayo. Ano pa naman yung onting i-type nyo, i-verify nyo lang kung totoo ba yung napanood nyo o hindi. Diba? Para hindi kayo nabibiktima ng mga fake news mga tol. Pero gayon pa man, okay, eto nga ang sabi ng PNP is tukoy na nila kung sino-sino mga kapatid yung nagpapakalat ng mga fake news. Ito, mga nagpapakalat ng fake news kaugnay sa pagkakaaresto kay PRRD o FPRRD, tukoy na ng PNP. So yari na sila mga tol. Yari na kayo ngayon. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.